Hello mga kaminang! Ang lulutuin natin ngayon ay dinakdakan. Pero nilagyan natin to ng kaunting twist at ang gagamitin natin dito ay tofu or tokwa para sa ating recipe. So para may iba naman, ito naman yung ating gagawin. Sobrang dali lang nitong gawin at sigurado naman ako na magugustuhan nyo dito. Kaya tara, samahan nyo na ako sa aking kitchen. Magluto na tayo! Welcome to Minang's Kitchen! So i-prepare na natin yung mga ilalagay natin para sa ating dinakdakan. Kailangan natin dito ginger, sibuyas, at saka siling pula and yung ating siling panigang. Kailangan natin hiwain ng maninipis yung luya at yung ating sibuyas. At para sa sili naman natin, yung the usual lang na hiwa na ginagawa natin. At para naman sa tokwa or tofu, pahaba naman na maninipis yung gagawin nating hiwa, kagaya lang din nung ginagawa nating hiwa sa pork kapag gumagawa tayo ng dinakdakan. So, it's up to you na rin kung medyo manipis o medyo makapal ng konti yung gagawin ninyong hiwa sa inyong tokwa. After that, maglalagay na rin tayo ng kaunting asin at ng pamintang durog. Pagkatapos, dahan-dahan yung i-massage-massage yung mga panimplang inilagay natin. Dahan-dahan lang kasi baka maputol yung ating mga tokwa. And for this recipe, instead na diretso natin yan ipiprito, idedredge muna natin yan sa cornstarch. Basta be sure na makoat nating maigi yung ating mga tokwa. Then, alisin natin yung excess na cornstarch, i-shake-shake nyo para matanggal yung cornstarch. At kapag natapos na tayo dyan, i-rest muna natin yan for at least 2 to 3 minutes bago natin iprito. So, ayan, pwede na tayo mag-start. Buksan nyo yung kalan sa medium flame, pagkatapos maglagay lang kayo ng sapat na mantika para sa ating pagpiprito. At kapag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung mga tokwa. Siguro yung pagpiprito natin dito, more or less nasa 5 minutes. So kapag nakita nyo nag-brown na yan, pwede na natin yan hanguin. Pero in between, para balanse yung pagkakaprito, ibali-baligtarin nyo yung ating mga tokwa. So prituhin nyo na yung mga natitira pang tokwa at kapag natapos na tayo dyan, gagawa na tayo ng sauce. Yan pa yung isang twist natin dito sa ating recipe. Since wala naman tayo kailangan meat na ibabad sa suka, kaya ang ginawa ko sa isang bowl, pinagsama-sama ko na yung mga ingredients para sa ating sauce. Ilagay na natin sa isang bowl yung ating mayonnaise, suka, kalamansi. Titimplahan na rin natin to ng toyo, asin, pamintang durog at asukal para i-balance yung acidity ng ating sauce. So haluin natin ng maigi yan hanggang maging smooth at mag-blend lahat yung mga inilagay natin. So kanina nag-add ako ng mayonnaise kasi medyo nakulangan ako kaya I need to add more salt and sugar dito sa ating sauce. Ito dapat ang kalabasan nito medyo maasim-asim na makreamy. Kaya i-adjust nyo na lang yung lasa basta balanse yung kalabasan. Ayan, natapos na tayo. Ngayon, pagsasama-samahin na natin yan sa isang bowl. Yung ating piniritong tokwa, yung sibuyas, yung luya, at yung ating mga sili. At habang ginagawa natin yan, baka naman hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel. I-click mo na yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong recipes natin. At panghuli, ibuhos na natin yung ating dinakdakan sauce. Pagkatapos, itos natin na maigi yan para makoat yung mga tokwa natin. And after that, plate na natin yan, then serve. At ito na mga kaminang ang aking version ng tofu dinakdakan. Sana ay maitry nyo din na gawin itong ating recipe at magkomento kayo kung ano yung masasabi nyo dito. Okay, kain na!